Okay, so now let's talk about this another subtopic sa MST, which is under transportation engineering, specifically itong ports and harbor. Lumabas siya nung bandang madalas siya nung maraming lumabas nung Nob 2016. Ayun, may mga terminologies, pier, wharf, port, sa iba. Ano pa yung iba? Yan, fairway, channel, mga terminologies. So, ayun, basahin niyo yung ports and harbors for that. Pero hindi naman lahat nandun yung terminologies eh. Lalo na sa mga ganyan. So, mostly nandun yung types of waves, yung mga water level. Papakita ko mamaya. Okay, so ito lang yung sagutan muna natin. Yung about sa residual water level. So, ito, ang gagamitin natin dyan, yung Philippine Ports Authority, by Philippine Ports Authority, yung Ports and Harbor, itong manual nila. Masa-search to sa ah, website mismo, PPA, Philippine Ports Authority. Pero kung wala, search nyo na lang sa net, meron yan, marami yan. Okay, so dami nito. Yung time namin, ng review, sa review center namin, pinapabasa sa amin to. Sinasami siya sa weekly assessment namin. Kasabay nung sa mga DPWH manual, book 1, book 2. So, ayun. So, sige, run through natin. Run through tayo dito. So, ayan. About yun, the ships, sa mga, water vessels. Ayan, mga moving vessel. About sa waves, types of waves. Merong tides. Eto, yun, lumabas din pala yun. Mga tsunami, seisha ba yan? Pronunciation dyan? Storm surge. Astronomical tide. Alam ko lumabas yung mga different types na to. Yung neap tides, yung ganun. Diurnal, semi-diurnal. Tama ba pronunciation? I'm not sure though. Ay, high tide, low tide. Yung alam natin, mostly. So, marami pang types na. May spring tide nga rin eh. Yun, lumabas yun. Naalala ko sa MSTE. Walang maalala nung year. Sa CRF, meron yun. Oh, meron ding so may geotech din banda rito. Ano yun? State of soil, classification of soils. Okay. Then, yan, geotech to bandang yan. Earth pressure, lateral earth pressure, geotech yun. O may earthquake din. May load combo. Yun, may mga materials, concrete, timber, steel, etc. Meron ding pang foundation, di ba? Mga piles, caisson, ayan. Then, ayun, yung foundation. Yan, bearing capacity. Geotech din yan banda. No, piles, settlement, stability of slopes. Oh, geotech yan, di ba? Navigation of channels. Dami na ito. Tingnan mo ilang pages. 660. Breakwaters. Pa ba yung mga kong lumabas dito? Usually, ito, yung sheet pile. Ito, geotech din to, di ba? Pero dito, pina, yung problem kasi na ano yun natin is ayan, determine the elevation of residual water level for a gravity type wall. We have two types kasi. We have gravity type wall and yung isa yung yan sheet pile. Ito gravity type K-walls tas sheet type K-walls. So, tignan natin yung difference niyan. Kahit yung consider lang natin sa yung concept lang para sa residual water level. Is nandun yun sa sample problem. Ano pa ba? Wala na ata. Oh, ito. Tanda ko, lumabas to sa tinanong to sa Showtime. Hindi ibig sabihin ng Roro. Oh, roll on, roll off lang yun. Oh, type dolphin, di yung dolphin na talaga, na animal. Parang structure yan. Alam ko, lumabas din yan. Lumabas ba yan? Or sa weekly assessment namin yun. Basta, service center. Sa past board, ko na maalala. Nagko-compile din kasi ako ng na-compile ko lang yung mga lumalabas. Tapos yung variation ng
topic na yun. So, ayan, tapos na. So, ito yung mga ano, pakita ko yung mga kailangan yung tignan ng mga definition of terms. Ang page 55. Ayan, yung different types of waves. Familiarize niyan. Baka lumabas ulit or baka ibahin lang. About, alam ko may topic na rin about sa ano yung height ng wave. Meron na yun, lumabas na yun, passport yun. Pag nahanap ko yun, sige, gawan din natin ng video yun. Sunod yung 192. Ay, what the? Okay. Wala lang pala nangyari. 192. Ayan, yung different types, mean sea level, mean low water, mean lower low water. Ito, pwede kasing nasa multiple choice to, tas nauna yung positive bago yung comparative. Ito, tandaan nyo, una yung comparative, di ba? Yung degrees of comparison, o English yun. Yung ER, mean lower low water. Then mean high water, mean higher high water. Yan, familiarize nyo na lang yan. Mean sea level, ito naman yung laging datum. Pero kapag hindi, ito yun, mean lower low water. Yung sa problem natin. Yan yung ginamit na datum. Ayan, storm surge, tsunami, seisha, types of tides. Then, yan lang ata. Next tayo, 225. Oh, ito, lumabas din. Ito, mga offshore, inshore, foreshore, backshore. Andito yan. Check nyo na lang yan. Gusto nyo aralin. Para sa mga gustong simutin talaga yung lahat ng topic sa MST. Meron pa ba? Page 473. Ano yun? Ito na. Okay. Ito na yun. Kasi, balik tayo sa problem. Ayan, determine the elevation of the residual water level for a gravity type wall given the following data. So, i-draw muna natin, no? Gawa tayo ng rectangle. Parang, ano siya, structure lang siya sa gitna. Say, parang dam. Whoops. Okay, so ganyan. So ito pala, nakita ko to nandun din to, kinrap ko tong section na to. For practical design, the residual water pressure calculated by the stated na formula. So should be used as water pressure acting in the back face wall. So the residual water level is affected by various conditions such as permeability of backfill soil and tidal range. So ayun, normally the height, yung difference ng water level will be 1/3 to 2/3 lang ng tidal range. Tidal range, syempre yan yung distance or tag dito, difference in elevation ng low tide tapos high tide mo. Yun lang, tidal range. Hindi lang naman intindihin, di ba? Sige, gawin natin ang ano yan. Elevation ng mean lower low water, di ba? Yun, ginawang datum. So sabihin nating tubig yan, di ba? Di gawin nating blue. Blue, blue, blue. Sabihin nating dito yan, mean lower low water. Elevation, 0. Mean lower low water. Elev, 0 meters. Tama? Datum. Tapos, yung higher water level, high water lang pala, hindi pala ano, no? Ganun ba yun? Wait nga, balikan ko nga yung sa kanina. Yung page yun, 192 ba yun? Wala. Wala nga. Wala. Mean lang. Puro mean lang pala dyan. Okay. So, yan. Mean lower low water. High water level ay plus 126. Mas mataas konti. Wala cursor ko ah. Gawin ko na lang siyang blue na lang. Cyan. Ano yan? Sky blue. So, dito banda. Masyado mataas ba? Babaan lang natin. Yan naman yung high water level. Ay, yan yung pag high tide. So, ano yan? Plus 126. Or average. Hindi, lagyan ko na lang. Plus 126. Parang pangit na ano.
Polar. Di ba sakit sa mata? Elevation ng low water level naman ay lower low. LL. Dito bandang baba. Baba nga lang ng difference eh. Masyado ko pang tinaasan. Ito na lang i-adjust ko. Adjust ko na lang to. Dinaya. So, ayan. Ayan, ganyan. So, elevation ng low water level ay negative 0.03. Ay, 0.23. Ayun. So, ang tidal range, ito yun. Yung difference in elevation nila. O, ganun. So, ang tinatanong, difference in elevation, the water, residual water level, or gravity type wall. For gravity type wall, given the following data. Again, ang sabi dito, residual water level is affected by various conditions such as permeability. Ayan, okay na yan. Then normally yung height, nagre-range niya 1/3 to 2/3. So, either 1/3 or 2/3 lang yan. So, ito na yun, no? The residual water level should be set at elevation with a height equivalent to 1/3 of the tidal range. Eh, bakit parehas to sila? Wait lang, for a while. Nandito pa ba yan? For a while. Okay, so ito pala dapat yung isa. Lowest pala. Hindi pala yung lower. Pinakambaba pala. My bad. So, ayun, no? Ito yung una, 1/3. Yung pangalawa ay, wala pala akong color dito. Nasa yun, 2/3 naman. So, kailan natin ginagamit yung 1/3? Kailan yung 2/3? So, dun na yun. Balik tayo. Sa 400, ano yun? Limutan ko yung page. 473. Ayan. So, pag gravity type key walls, ayun, gravity type, dito ko lang naman kinuha yun. Nandito yun. Pag gravity type key walls, again, ayan, so residual water level should be set at elevation with a height equivalent to 1/3 of the tidal range above the lowest low water. Pinakambaba na pala yun, lowest water level. So the design water level is determined by NAMRIA in accordance with the NAMRIA. So yun kapag gravity type key wall. Gravity type ang 1/3. Again, so this one, ang 1/3 ay for gravity type. Tapos, ang 2/3 naman, syempre, alam na. Dun yung isa. Pero, saan natin makukuha yun? Okay na tayo dyan. So, haba ah. Nasaan yung sumunod na to? Ayan, sheet type key walls naman. So, ayan yung sinabi niya dyan ay ito yung mahaba eh. So, the residual water level varies depending on the characteristics of the subsoil to the conditions of sheet pile joints, etc. In many cases, the elevation with a height equivalent to 2/3 naman of the tidal range above the mean monthly lowest water level. Highest water pala yung H, tas lowest yung ano. Okay, superlative pala siya. So, easiest for sheet type, sheet pile wall. So, dapat state yun. So, ayun. Okay na. Eh, di anong gagamitin natin? Eh, di 1/3 kasi gravity type, gravity type wall, key walls. So, again, ang sabi, galing yon sa lowest. So, galing yun dito. So, ang residual water level natin ay 1/3 niyan galing dito. So, kunin muna natin yung elevation na yan, di ba? So, since ito yung datum yan, pag-add mo lang yan. Ayan, itong ginudumpit ko. 1.26 ba yun? 1.26 plus 0.23. So, that will be tama, di ba? 1.26 to, paangat. Tapos ito pababa. So, add mo lang kasi distance naman nun. So, 1.26 plus 0.23 is 1.49. Yung buong length na yan, 1.49.
So ang residual water level ay duplicate ko na lang 'to. Hmm, ang residual water level ko na lang 'to extend. Ta's dito ko na lang siya ilagay. 1/3 lang 'yan, pero galing ka sa lower water level. Pero ang elevation ng pangsukat mo ay siyempre galing ka sa mean lower low water. So dito 'yan. Galing ka sa mean lower low water. Ayan. So ang height nun ay 1/3, 'di ba? So 1/3 niyan 1.49. Divide mo na lang 'yun by 3. 0.496. So saan 'yan? 0.2 na 'to, 'di ba? O lagpas-lagpas ka konti. So dun pala yung lagpas-lagpas ka konti, 0.2, 0.4. Pero hindi ka lalagpas sa ano. Wait lang. Ano 'to eh? 0.23. Sige mga dito. Di ka naman talaga lalagpas yun sa 1.26. 26 ba yun? Parang di maayos yung pagkalagay ko dyan. 26 yun, di ba? 1.26. Ayan. Tapos, dito na yung ano natin. Yung, residual water level. So, that is, ang sabi? 1/3 yan. Neto. Galing ka sa lowest water level. 1/3 yan. Ang length niyan ay 1/3 ng, ano yun? 1.26 plus 0.23. Or ganito na lang. 1.26 minus negative 0.23, di ba? Pares lang yun, mag-a-add yan. So 1.49, ano ba yun? 0. Anong lumabas kanina? 0.497, 4967. 0.4967 meters. Ang tanong ay elevation, di ba? Elevation. Pag ganun, galing ka sa datum pag ganyan. So, ibig sabihin, ibabawas mo pa to. Ibabawas mo pa to, ito. Kasi ito yung kinahanap mong elevation talaga. Ito. Yan yung hinahanap mong elevation. Galing ka sa mean lower low water. Ibabawas mo lang yan, yung 0.23. Yun na yun. Minus mo 0.23. Voila! 0.267, 26667, or most nearly gives 0.27. So, ayun. Ayan lang siya. Lagay nga natin. So, that will be 0.4967. Bawas ko yung 0.23. That's 0.26. 267. Ayan. Elevation yan. With respect sa datum natin. Sinabi naman yung datum eh. Ayun. That's it for this problem. We learned something. Thank you.